Ayan mga kablad, magandang hapon po sa ating lahat. So ngayon po, nandito po kami sa bayan po ng Candelaria, Quezon. Ito po ay nandito, located po sa barangay po ng Bukal Norte, Candelaria. So ang property ay simula dun sa may tulay. So paakyat, papunta po dito. Kumbaga sa part na ito po is nadaanan po siya ng kalsada. Padiretso po dun. So ito po ay 20,587 square meter. Madami po itong tanim na mga dalandan tsaka po niyog. So sabi nga ni sir, ito po ay kanina pinapakayaw na daw po ng 70,000. So hindi pa niya binigay kasi gusto niya medyo mataas-taas po yung pakayaw. So may ilog po dyan sa gilid ng property. Ayan, malinis po sa side dito, nililinis po nila yan. Ayan, madami pong dalandan. So, estimated nila, ang dalandan po ay aabot po ng nasa 1,500 puno po ng dalandan. Yan, andun pa po yung pinaka-boundary. So, ito po, pailog na po yan. Tapos, kasama pa po yan, yung may malaking puno. So, paakyat dyan, pataas. Ang kanilang, nyog, minsan monthly, minsan every 3 months yung income. Kasi pag pinapabuko niya, so monthly may nakukuha. Nung nakaraan, sa buko, ang na-income niya, 15,000. Pag gusto niyang ipaniyog, so nasa 20,000 every 3 months. Ito po ay may mga tanim din na ibang prutas. Meron po akong nakita ng mga rambutan. Ngayon, may mga tanim po sila sir na gulay tulad ng talong. Meron pong papaya, mga sitaw. So, ayan po yung barangay road. Papunta po dyan. Nandun. Tapos, etong side na ito, kasama pa yan sa property. Ayan, may bakod po, tapos may gate na din sila. Ito po ay 2 hectares po, more or less. So, yan, sa part na yan, may mga tanim si sir na mga luya. Flat and slope po ang property. May linya na po ng kuryente. Yan, may linya din po ng tubig. So, kita po ay mountain view po ang bundok ng Dolores. Yan po, luyahan po yan. Luya. Ginger. Dahil pong bunga ng dalandan, pero mga bago pa lang po yan. Ayan, kasama pa po yan sa property. So, dito po pwede din po mag-alaga ng baboy, manok, tas kambing, baka, pwede po mag-alaga ng mga ganon.
Ayan, naririnig ko na may mga alaga na si sir dito ng mga biik. Ayan po, ang dami bunga ng dalandan. Hindi pa lang po kasi ngayon tagdalandan. Siguro ito po ay maani po ng pang December na. Ang Candelaria po ay isa din sa magandang lugar. Malapit lang din po ito sa Chaong, kalapit po ng Chaong. Ayan, meron si sir na mga alagang baboy. Dalandan. So, dyan po, meron pong ilog sa gilid ng property. Kumbaga, ito pong property ay napapagilidan ng ilog. Hindi nga lang po siya, babaha, mga ka-farmland, kasi po, malalim siya from dun sa ilog. Ayan. Mataas itong property sa ilog. So, pa-slope, hilly, na flat naman sa gitna. Ayan, so, may mga alaga silang mga baboy. Ito po ay libot ng bakod. Pati po yung sa may side ng ilog. Meron na din pong easement yan nakasama. Ito sa part na ito po yung mga tanim ay mga mais naman. So, flat po itong gitna, then padahilig po. Hilly po itong property. Doon sa kabilang side, kasi nga po nahati po ng kalsada, so yung sa kabilang side po, mga ka-farmland ay meron pong bahay. May pinagawang bahay si sir. Ayun po yung kalsada. Yan. Yan. Tahimik dito mga ka-farmland. So, ang maririnig nyo lang na ugong dito ay yung huni po ng mga ibon. Tapos yung lagaslas ng tubig from dun sa ilog. So, ayan po yung boundary ng property. As in, libot po siya ng bakod na barbed wire. May kulay pa yung barbed wire na ginamit ni sir, kulay green. So, hanggang dun po, yung boundary niya, ayun, may bakod. Yan siya. Ayan. So, kalsada na po yung kabila. Ito yung property, tapos ilog, tapos kalsada po yun. Ayan mga farmland yung boundary ng property. So, ayan yung bakod. Ito yung tubo na ginamit nila, pang poste. Ayun, ginamit ni sir na barbed wire dito, yung may balot na. Para nga po naman matibay, iwas kalawang. Malaki pa ito. Hanggang doon pa ito, pari niya papataas.
Ano yung sound? Ayan. So, sa part dito naman, sa may bahay ni Sir, ayan, may gate. Gated po yan at may nakalagay nga po na Hilltop Bocal Norte. Hilltop Farm, Bocal Norte po, yung pangalan ng farm ni Sir dito. So, ayan, may bahay si Sir dyan at may mga tanim din. Ayan mga farmland, bukid na bukid talaga dito. Kasi paglabas mo ng bahay, meron ka ng ipiprito, iiihaw, or ilalagang talong. Yan. Bukid is life talaga. Kasama pa po sa property yung kabila na yan. So, ayan yung ginawa ni Sir na bahay. Ito po ay 1-2 pesos per square meter. Meron din silang mga avocado at mga mangga. Talbos ng kamote. Ayan, yan po ay mga dwarf, may dwarf na avocado. Meron pong 80 puno na itinanim si Sir dito. Tapos, yung sa kabila po, yung mga dwarf na coconut, may tinanim siya dyan mga 300 puno. Nandito ako sa part, sa likod ng bahay ni Sir. Halos nasa higit na 1,000 ang dalanda ni Sir dito. Tapos yung tanim naman niya na mga nyog, kasama po yung maliliit, yung mga bagong tanim. Nasa 500 puno na po ng nyog. Yan, meron pong tangke ng tubig. So, may source po ng tubig dito. Sa part po dito, malaki po yung flat niya. So, halos yung ano dito, kabuuan is patag. Unlike nun sa kabila, more on slope area. Ang kagandahan dito mga ka-farmland, kahit po nandito po to sa bukid, malakas po yung signal ng internet. May signal din po ang cellphone. Ayun si kuya, nagmamawer siya. Madaming alaga din si Sir dito. Baboy, manok. Pwede din po mag-alaga ng kambing dito. Ayan mga farmland, ayan na makulimlim na naman at medyo naambon-ambon na. Ito po ay 2 hectares
1,200 pesos per square meter. Located po ito sa Barangay Polis, Sitio Bukal, Barangay Mali. Sitio Polis, Barangay Bukal Norte, Candelaria, Quezon. Sorry mga farmland, nalilito ako dun sa address. Ang property ay hanggang doon pa. So, diretso pa, malawak pa. Kasi, yung part sa kabila, almost ano lang yun. Mga 1 to 2,000 square meter. So, dito maano pa. Malawak pa dito. Yun, tas pa diretso pa doon. Ito po ay clean title. Buhay pa po yung nakapangalan sa titulo. Ang gandang mamunga ng mga nyog nila. Ang daming mamunga. So, ayan mga kapanglan. Papasok naman po tayo dito sa pinaka bahay ni Sir dito. Ayan, meron pong rambutan. May mga bunga din. At ayan po yung bahay. May kubo din, may pahingahan. Ayan, may duyan. At mountain view. Andyan po yung banahaw. Ayan, kasama pa yan sa property. Ayan po yung kalsada. Padiretso po doon. Tayo po ay itutur ni Sir sa kanyang bahay. So, ayan po, may linya ng kuryente. Meron din pong CCTV. Ayan yung kusina nila. Open itong bahay ni Sir. So, ito yung pinaka-bed. Pwede mo pasukin. Kaya kulita para makita. Ayan, ito po ay aircon. So, may aircon. Ayan po yung CR niya. And may shower. Kami lang namin Ayan, ito po yung isa. Ayan. Bago pa lang kasi ito pinapagawa ni Sir. Ito din yung CR. So, dalawang room. Isang malaki, isang maliit. Pang family po itong Itong isang room. Yan yung CR. Kasi may double deck. So, ayan yung room. Yan, aircon. Itong isa hindi. Ito pang family kasi yan pang double lang yan. So, malaki yung front niya. Ito yung pinakatambayan yung area dito. Kusina. Tapos yan ang kubo. Tapos nandito may CR pa din sa labas. So, ayan. Ang tubig nila is galing po sa bundok, sa bukal. Kaya malakas ang tubig. Ito yung CR nila sa labas. So,
ayan, pinalagyan din po nila ng tangke dito kasi once po halimbawa umulan, hindi po sayang yung tubig. Then pwede po ipalinis sa baboy. Andyan po yung bundok. Yan naman po yung tubig galing sa bundok. Bunga ng mga sinteres. Ayan, madami pong bunga ng, ang tawag po dito ng dalandan ay sinturis. Sinturis. Ayan, so ito mga ano pa lang. Ito po yung shape ng property. So mga farmland, try naman natin na mag-drone. Practice po. Pasensya na po kayo sa magiging outcome. Bye-bye!